Matog na unta ko. Nga nagpakauaw na puning butuan. Huy, naunsa mo. Una na trending ang ato ang syudad recently kay katong bayot nga nanguot. Unya, itong isa kaadlaw, ang ekwiparko na labot na sad sa national issue. Bisan na ba untag, wa, gyud tayo labot, buyag-buyag. Unya, karon na po, na-shock na lang ko nga nag-scroll-scroll ko. Naapil na mo sa akong ngalan, bayot, nangaunsa mo. Di ay to, inyong gikasakit nga inyong atong last, legit, nga mutya kong butuan nag-post og TikTok nga wa man ta mo unsa Gitan-aw gyud nako ang video ni Shane. Wa joy mali day. Inyo ra jung utok ang nisimang butuan nga unsa mo uy. Ngano man nga ikasuko man ninyo nga mag main character si Shane sa kinabuhi. Lisod pud og silingan niya ang main character sa kinabuhi niya bayot. Mauwaw man sad ta muuli ang inyong mga binuhatan diha uy. Magchinismosa na lang gani mo magbinulok mo inyo mapong gihakop tanang apan. Lisod pud og dili mag main character ang last legit nga mutya kong butuan. Literally, the last para sa kuha. Legit nga mutya kong butuan because born and bred of Butuan blood. Diba? Unya, masuko mo sa iyang gipost na nagwapa-gwapa siya, nga gwapa magid siya. Unya, ang nangasuko, mga burikdot. Unya, kami nga nakasabot ug nakakita nga okay mali sa gibuhat ni Shane kay abi nako ba nga she was posting something anti-Butuan. I thought she was posting something nga ikaulaw sa Butuan. I thought that she commented on the national issue. Bayot. She singled so hard nga gihulatan siya sa iyang mga circles. Unya gibash siya sa mga gagmayng utok sa Butuan. Huy! Ulaw na sis. Ulaw na. Nilambo na biya gid unta ang Butuan bayot. Nilambo na gid buya unta atong syudad buyag-buyag. Na Butuan on na gid baya unta siya. Pero ang kasuyaon, very wrong. Unya, musulti ra ba mo nga, next dya magnobida-bida, bayut. Wala ko na mugo sa mabida-bida ko bayut. Bisan akong utot, inyo ra bang pabayaralon. Di mo ganahan ako, pero dili pwede nga dili i-mention akong ngalan. Ngano na? Ito ko na shock, comment yung ko. Kubayot, noon sa di ka diha. Nagtiya-tiya ako diri sa Pandawi, unya. Niabot ka pa akong pangalan niya, ako'y labot. Siyempre, katong bayot nga nanguot. Kibaw magi ko atong issue ato niya, di siyempre ni comment ko ato. Ang kanipong sa ekwiparko, mo putoy ako pud nga niingon pud ko nga lisod pud maapil-apil ang ekwiparko nga moingon sila ingonan ningon ana nga kita magyud sa tanan og unsa pud ang lihok sa ekwiparko dias Butuan. Pero kaning karon nga desisyon sa kinabuhi inyo diya Butuan, nagpakauwaw jud mo ani, balik ta sa national issue ha. Dili ta mo simang sa trending. Oo, daghag kat-kat dias Butuan City Ginoo ko tabang, but I do not judge kat-kat ka inyo man na. Di sa ko magbuot anang mga mag-main character. Lisod pod lagi. Imo man ang kinabuhi. Hala, ikaw gi main character, anak bayot. O kung kinsa may masuko sa imuha kay main character kasi yung kaguliyong kinabuhi. Abog na, inabog na nga utok. Yung mga suko ra ba dayon ni? Butuan ayaw. Ayaw pag-ingon anak. Ayaw pagpakauwaw. Kabisan biya gid og kanang nanakos mandawin no? Kanang love gyud gyapon ako ang Butuan. Bago pa ko ningon sa akong lola nga muuli ko sa November pohon. Unya narawat is kabayot nga ningon nga daghan gyud dilolos Butuan. Ay na number 1 ra ba po siyang dilolo. Maikog ta no? Maikog ta. Mayong kag dilolo ang mga taga Butuan na numero 1 ra ba siya siyang dilolo. Nibalhin lang siya Manila. Pero mao ra gyud gihapon kat-kat pud oy. So muna akong point no? Shane Malihor has every right to be who she is on TikTok. To me, she is the last, and I will repeat, the last legitimate butyakong Butuan that truly exemplifies the title. I have no hate sa past 2 winners ng mga taga Davao na hawa. Ako'y lawot na nila. Kaya mga tagas mo silang paabayot niya. Pang national pageant, magdilang peg. But leave Shane Malihor alone. She has proven herself. She has made a name for herself, promoting Butuan City. And she did nothing remotely bad for her to merit this hate from people nga gagmayg utok. Pag sure mo diha beshi, kamo gyud mo adjust dili gyud si Shane. And tanawa kibaw ka kinsay lain nga wala gyud nabikil sa post ni Shane. The goddess herself, Kirk Papiolek. Mauna mo ginako ingon kang Kirk pod kasi Kirk may ni explain sa ako sa chismis kay nangutana man jud ko unsa na napud na unsa pud ni bayot no nalabot sa kungan. Unya ay pa si Kirk. Muna akong ingon kang Kirk. Gwapa mangugaday. Wa mo kay insecurity sa imong lawas. Muna nga dili gyud kagamay utok, jud ka abog Kirk. Kay mismo ako na ako'y matris hard ko kumutapad ko nimo Kirk. Kay ang tao ra gyud no nga gamay utok, abog. Medyo subidahon og naong.
Mura gid siguro yung masakitan sa post ni Shane nga wala bagay mali. Even the word circles, yes, it denotes social circles and she can use that. Mura na. Nga napil ko kay kuan ko na po. Bida-bida. Bayut. Correction. Bida jud ko. And whose fault is that? It's yours. Because you don't like me, but you can't stop looking for me. That you have to make up stories just to keep my name in your walls. And you tell me nga bida-bida ko, Bayot, it's you who made me the bida. And now it's you reacting to Shane Melihor's post so stupidly. Taro nga na butuan. Dapat sikat ta, kay maayo ta. Garbuso dapat ta, kay bright ta. Dili nga mag-inabog ta, kay mga suko ta o tao nga wa taon saa. Ayaw pag-ingon anak, pakauwaw na. Kasabot, mora to. Good night. This is why I don't talk about Nepo babies because your hate is selective. Napansin ko lang puro kayo galit sa mga Tagalog. Pero yung mga Bisaya na mga Nepo babies, hindi ata napapansin. Like for example, yung anak ng Vice Governor ng Camiguin, barangay captain pero bumili ng sports car. Vlogger yung binilhan niya na sikat. Friends ba yun? Tinanggal kasi yung video or blinak kami. Hindi na talaga kayo nahiya? Talagang kasagsagan talaga ng issue na ganito? As if naman napakalinis din ng pamilya niyo sa Camiguin? Be, kalma-kalma lang sana. Nakikidiskaya kayo eh. Nakiki-Claudine ko. Nakiki-Jamie Cruz. Pero yun nga, hindi kayo napapansin ng mga Tagalog. Dapat sinasali kayo sa listahan kasi top 10 din kayo eh. This is why hindi ako nakikisali. Because again, the hate is selective. Masyadong ultra-focused sa select number. Pero yung mga ang lalalala talaga, di napapansin. Yun lang, share ko lang. In case you missed it. Research na kayo. Ingat! Good morning! So we are drinking our kombucha. So I just finished with my injection for TERS and NAD+, since it's a Wednesday today. It really smells funky, but it's real good for your tummy. Mura siya beer na walang alcohol. This is from Happy Lab. So if you're taking TERS or taking peptides, you really need to have a healthy gut, okay? You really have to take your supplements with your peptides. So this is and then I'm having lunch later, my one meal. Kasi with my tirzepatide, I do it with OMAD or 1 meal a day. Cheers. Thanks, Happy Lab.